We are live po now. Magandang araw ng linggo mga kapatid kay Kristo. Day of the Lord. Kaya wag po natin kalimutan na magsimba at patuloy nating aralin ang kasaysayan ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan po ng araw-araw na pagbabasa ng Biblia. Dahil sabi nga po, paalala sa atin ni San Jeronimo, ang di nakakakilala sa Biblia ay hindi rin nakakakilala kay Kristo. Carmen Menchi po ng Amen Catholic Charismatic Renewal International Ministry. Ako naman po si Brother Gilbert Poblete. Kasama po sa Amen Charismatic Catholic Ministry International. Nagsasabi po na sabi nga doon sa aklat ng mga awit sa chapter 95 at sa Hebreo 3:15, ang sabi ng Panginoon, kung narinig mo na ang tinig ng ating Panginoon, huwag na nating patigasin ang ating ulo o huwag na nating patigasin ang ating puso. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyong lahat mga kapatid, Brother Gilbert, Sister Mincy. Isang mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Sinabi po ng ating Panginoon sa Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Mga kapatid, paalala po sa atin ng ating Panginoon, paanyaya na hindi lamang po physical ang ating papakainin, kundi higit sa lahat po mga kapatid ang ating kaluluwa sa pamamagitan po ng kanyang mga salita. Amen. At ito po ang aming lingguhang Bibliaran. Nais po natin pasalamatan ng ating Panginoon dahil po nasa 4 na session na po tayo ng ating talakayan. Una na po natin tinalakay ang kasaysayan, ang kahulugan, saan nanggaling ang Biblia. Ikalawa po, tinalakay natin ang 4 na ating ibanghilista at ang ating 12 disipulo ni Jesus. At ang pangatlo po ay tinalakay natin ang 4 na dakilang propeta at ang ating 12 minor prophets. At ngayon po, aalamin natin ang kasaysayan ng bansang Israel. At syempre pa ang ating patriarka, si Abraham. Pero bago po yan, pakinggan muna po natin ang ating Holy Spirit upang tayo po ay gabayan sa hapon. Holy Spirit. Okay po. Tayo po ay aawit. Pakinggan po natin ang awit ng Come Holy Spirit upang mabless ang ating gawain sa hapong ito. New normal, same old story.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa hapong ito, pinupuri ka namin at pinasasalamatan dahil sa iyong kabutihan. Ito na naman po sa ikalawang yugto ng aming gawain sa hapong ito, na kung saan ang pag-uusapan namin ay mga bagay na nauukol para sa iyo upang ikay mapupurihan at pararangalan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkakasala upang ang bawat gawain namin ay may ayos ayon sa iyong mabuting pagpapahayag sa iyong mga salita. Gamitin mo po kaming mga instrumento upang ang aming mga kapatid ay mabigyan namin ng magandang aliw sa pamamagitan ng iyong pagpapahayag, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Nawa, Panginoon, ang mga bagay na ito ay para lamang sa iyo, ni sa amin ay wala. Kung ikaw ang ari namin, ikaw ang buhay namin, sa iyo kami umaasa. Kaya sa hapong ito, pagpalain mo ang iyong mga salita, ang aming pagtatalakay tungkol sa mga patriarka, tungkol sa mabuting balita na aming pagsasaluhan. Nawa, manahan sa aming mga puso, manahan sa aming mga viewer, at manahan sa bawat isang tumatangkilik ng iyong mga salita. Sa hapong ito, sa linggong ito, paghariin mo ang iyong banal na salita sa bawat isa sa amin. Nawa, pagpapala, mabukas ang aming puso at kaisipan at sa bawat makikinig sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, ito ang aming samot dalangin sa tulong ng panalangin ng aming mahal na Birheng Maria. Sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pinutay mo na. Ikaw. Ang mabuting balita, brother, pagpapatuloy niyo na po. Okay. So ngayon po, atin pong babasahin ang mabuting balita na bigay sa atin ngayon ng Panginoon at hinango mula sa pagbasa sa linggong ito, na kung saan ipinagdiriwang natin ang Pro-Life Sunday. So bakit po Pro-Life Sunday? Sapagkat ito itinuturo ng ating simbahan na pangangalagaan ang pananampalatayang Katoliko na nag-iingat upang hindi mapahamak ang mga sanggol na sa sinapupunan. Kaya ang ating simbahan ay nag-anyaya na pahalagahan ang buhay sa ating mga Kristiyano na sumusunod sa turo ng ating Panginoon. Okay po, kanina po nagtalakay kami ng salita ng Diyos, yung unang pagbasa at ikalawang pagbasa. Ngayon naman po, tatalakayin natin ang Ebanghelyo sa sanding ito. Alleluia, alleluia. Ang mabuti ng balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kapitulo 1, versikulo 21 hanggang 28. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila ng parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskreba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumisigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal ng mula sa Diyos." Ngunit inuutos ni Jesus na sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya."
pinagpangisay ng masamang espiritu ang tao at sumisigaw na lumabas. Nangilalas ang lahat kaya't sila'y nagtanungan, ano ito? Bagong aral? Nautusan niya pati ang masamang espiritu at sinunod naman siya. At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Okay po. So, palakpakan natin ang pagkabasa ng mabuting balita. Ayan. So, yan po ay papuri sa atin ng Panginoon. Papuri natin sa Diyos ang palakpak na nagbibigay galak sa puso ng Panginoon. Okay? So, atin pong pagnilayan. So, sabi ng isang pari, puhunan natin ang salita. Kasangkapan natin ito sa pagpapanibago sa mundo. Sandata natin ito sa paglaban sa masama. Pangunahing gawain natin ang magsalita. Sa harap ng lahat, tayo ang magsisilbing bibig. Tayo ng Diyos. Or bibig tayo ng Diyos. Ang salita natin ay kapangyarihan. Problema natin, ang salita natin minsan mapurol, walang talim, walang talas, walang talab. Kinukulang tayo sa sinseridad. Hindi galing sa puso ang sinasabi natin. Lalong hindi bunga ng ating pagdarasal o pagdadasal. Magaling lang tayo magpasiklab at magpabilib sa pamamagitan ng mga mabulaklak na salita pero wala naman. At lalong walang pagmamahal. Maingay lang tayo pero walang nakikinig, walang naniniwala, walang sumusunod. Si Jesus nagsalita ng may kapangyarihan at otoridad. Nadarama ang kanyang sinseridad. Galing sa puso ang kanyang sinasabi. Halatang bunga ng panalangin. Nasasalamin sa kanyang buhay ang kanyang pinapangaral. Siya nga ang tunay na bibig ng Diyos. Siya ang tunay na propeta. Maibalik nawa natin ang dangal ng ating salita. Muling marinig ng mga bibig natin ang sinseridad at katapatan. Mamumutawi muli sa ating mga bibig ang mga salita ng Diyos na bumabago ng isip at puso. Mabawi nawa natin ang kapangyarihan at otoridad ng ating mga salita. So, nakikita natin ang paliwanag ng pare, yung salitang otoridad. Si Jesus, kaya siya may otoridad na salita para mapatahimik ang masamang espiritu at mapalayas ito, gawa ng si Jesus ay may malalim na relasyon sa Ama nating nasa langit. Ano ba ang relasyon na mayroon si Jesus sa Ama nating nasa langit? Una, anak siya ng Diyos. Tayo rin ay mga anak din naman ng Diyos sa pamamagitan niya. Sapagkat tinubos niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. At tayo ay nabinyagan at tinanggap natin ang tatak na makadiyos. So, sa tatak nyon, nagkaroon tayo ng karapatan. Subalit si Jesus, ano pa ang mayroong malalim na relasyon si Jesus sa ating Ama sa Langit na wala tayo? Unang-una po, yung
madasalin araw-araw? Nagagawa po ba nating magdarasal araw-araw ng Santo Rosario? Sapagkat iyan po ang greatest weapon ng mga Kristiyanong sumasampalataya kay Kristo. Sapagkat ang Rosario ay bigay ng mahal na ina sa atin upang gamitin nating sandata panglaban sa mga kaaway na mayroong balak ng masama sa atin. Lalong-lalo higit sino ba ang may balak na masama sa ating pagkatao? Di ba si Satanas lang naman? Ang nais niya ay ibagsak at ihiwalay ang tao sa Diyos. Kaya binibigyan tayo ng kapangyarihan upang ating tanggapin. Whoever's pray the rosary is nandoon sa kanya yung tagumpay. Dahil sabi ni Mama Mary, talo na si Satanas. Inamin rin ni Satanas nila, kapag dinadasal daw ng mga tao na naniniwala sa Diyos ang rosary, ay iyon ang kanyang katapusan. Bakit? Wala siyang karapatang tumahan sa atin habang under tayo ng maternal protection ng ating mahal na ina. So, ang authority na ito ay ginamit ni Jesus, ang relasyon na sa Diyos na pagiging madasalin. Sa pagdarasal daw, nag-i-increase yung ating kapangyarihang espiritual. At hindi tayo kayang hamakin ng mga masasamang espiritu. Sapagkat sa ngayon sa panahon natin, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya, ang kalaban po natin ay mga espiritu na, hindi na tao. So, espiritu to espiritu. Kung mahina ang ating espiritual na kapasidad upang labanan ang masasamang espiritu, mahihirapan tayo. So, ano ang paraan? Kailangan nating makipag-isa kay Kristo. Kasi sabi nga, ang isang tao daw na nilalang na nakipag-isa kay Kristo ay isang bago na. Ang tao daw na nakipag-isa kay Kristo ay isang bagong nilalang. Ibig sabihin, si Kristo na ang kasama natin. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung ang Diyos o si Kristo ay nasa atin, sino ang laban sa atin? Di ba wala? Di ba si Kristo, lahat na nasa Kanya, ang ating mahal na Birheng Maria, ang lahat ng mga santo, ang lahat ng mga anghel, di ba? Na kay Kristo lahat. Ibig sabihin, kung kay Kristo tayo lalapit at sasama natin sa Kanya ang buhay natin, wala nang makakatalo sa atin. Talo na ang ating kaaway. Noon pa man, saan niya tinalo? Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, tanda ng kababaang loob at pagsunod sa kalooban ng Diyos. So, malaking bagay na bakit kailangan natin si Jesus sa ating buhay. Dahil yun ay nagpapatotoo na walang magagawa tayo kung hindi natin kasama si Jesus, sabi ni Apostol Santiago. So, mababasa natin yan sa aklat ni Apostol Santiago na walang tayong magagawa kung wala sa atin si Kristo. So, ang authority ni Kristo ay palayasin, drive out the evil. Palayasin ang masamang espiritu. So, yun po ang kanyang authority. Kaya, tayo, sa ating pamilya, pwede natin gawin yun. Ipagdasal araw-araw ang ating pamilya, cast out the devil, and cast into hell Satan, step out our family. Yan po, iyon yung ating authority with a good works of faith. Kasi po, palalayasin natin ng masamang espiritu, ngunit wala namang nabago sa ating pagkatao. Sasabihin ng espiritu, ikaw ang lumayas.
Sabi nga nung isang pari na narinig kong nag-share, sabi niya, mayroon daw siyang, tinawag daw siya sa kanyang parokya dahil mayroon daw mayroon daw taong masamang na saniba ng masamang espiritu. So kinakabahan siya. Nung pumunta siya doon sa bahay ng mayroong naposes, nakita niya ang bata na naposes at kinabahan siya. At yung bata ay biglang sumigaw, "Lumayas ka!" Sabi ganon. Di ba? So, natakot siya kaya nagtakbuhan yung mga tao palabas. Pati siya sumama sa pagtakbo. Pero bumalik din siya. Bakit? Kasi by our faith, we believe that Christ is in us. Nanananahan sa atin ang puso. Kaya hindi dapat tayo matakot. Kaya kung nandyan si Kristo sa ating puso at nag-work ang ating buhay sa pagiging katuwiran ng ating Panginoon, we can drive the devil out in our life. Kailangan lang nating magiging prayerful sa ating buhay, mapagpasensya, mapagtiis, at laging naglilingkod sa Diyos. At lalo na ngayong linggong ito, dapat ang bawat Kristiyano ay nagsisimba, nakikinig sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabila ay may talim. Brother Oli. Magkabilang talim na tumatagos sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at tumataho sa mga buto, sa mga utak ng buto sa ating katawan. Ganyan katapang ang salita ng Diyos. Kaya kapag mayroon tayong authority to speak the good works of God that happen into our life, the devil will drive away. Lumalayo sa atin sila sapagkat talo sila sa atin. Lalo na kapag ikaw ay laging nagdadasal ng Santo Rosario. Sabi nga ng isang exorcist priest, huwag daw nating gawing optional lang ang pagdasal ng Rosario. Instead, gamitin natin ito bilang pinaka-epektibong instrumento para sa mga pagtulong natin sa pagdarasal sa mga ibang tao at lalo higit sa ating pamilya. So, iyon po ay isang paalala sa atin upang magkaroon tayo ng authority sa ating buhay pamilya, magdasal, isabuhay ang salita ng Diyos upang maging epektibo ito sa ating buhay bilang mga tunay na Kristiyano. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So marami pong salamat, Panginoon, sa pamamagitan ni Brother Gilbert ay naihayag ang inyong mensahe. So, sabi nga po sa Ebanghelyo ngayon, ano ba ito? Bagong katuruan? So ang ibig po sabihin ng mga tao dahil kakaiba ang pagtuturo ni Jesus. Hindi gaya ng mga Pariseyo na hanggang sa batas lamang sila binabasa lang nila. Pag nabasa nila, tapos na. Pero sa Jesus, siya ay nagpahayag, isinagawa, isinabuhay. Kaya yan ang ating tularan. Tularan natin ang paggawa ng ating Panginoong Jesus. So maraming pong salamat, Brother Gilbert. Ngayon po ay aalamin natin ang pasimula ng bansang Israel. Ito po ba ay dahil sa pinili ng Diyos ang bansang Israel bilang kanyang bayang mahal? Dito po ba nagsimula ang kabihasnan? Alamin po natin ngayon. So ang Israel ay lumitaw bilang isang bansang pagkatapos na umiral ang malalaking kabihasnan. Ito po ay binubuo ng mga kabihasnang Mesopotamia, Egypt o Ehipto at Palestina. So ito po ang tatlong kabihasnan na naging ugat ng kabihasnang Israel. Alamin po natin kung ano po ang itinuro o iniwan ng kabihasnan ng Mesopotamia. Ang Mesopotamia
po ay ang naninirahan dito ay ang mga Sumerians. Dito itinuro ng mga Sumerians kung papaano o ang pagkakaroon ng tinatawag na cuneiform writing. Na kung ating iugnay ito sa ating kasalukuyan, ito po ang ating alphabetical writing. Maliban po dito, naitatag na rin po ang tinatawag na city-state. So kung ganon, nagkaroon na rin po sila ng mga batas, nagkaroon na sila ng mga pamamaraan kung paano nila pamunuan ang kanilang lugar. At ito po ay hindi nagtapos sa mga Sumerians, dumating din po ang mga tinatawag na Akkadians. Ito naman po ay ang mga taong Semitiko na lumitaw sa panahon ng mga kasama ng mga Sumerians. Ito po ay nagkaroon natural ng mga pagkakalaban-laban at natapos ang kanilang kasaysayan pagdating po ng mga Amoritas. Nagkaroon ng laban-laban ng mga city-state at namayani ang pamumuno ng Babylonia na kung saan ito ay pinamumunuan ni Hammurabi na naging tanyag sa kanyang paggawa ng tinatawag na kodigo ng batas o Code of Ethics. So natapos ang kanyang pamumuno sa pamamagitan ng punta o pagtalo sa kanya ng mga Huryas. So dyan po natapos ang kasaysayan po ng Mesopotamia. Ibig sabihin, may iniwan siyang kasaysayan, may iniwan siyang mga aral o mga tulong o mga dapat na naging ugat ng pagsimula ng bansang Israel. Pumunta po tayo sa Ehipto. Noong panahon ng Ehipto, dito nagsimula ang pagkaroon ng mga pyramids. Di po ba? At dito nagkaroon ng mga paraon. Kaya kung tayo po ay magsisimulang magbabasa ng lumang tipan, maganda pong alamin ang kasaysayan na to. At syempre pa, itong mga paraon, nagkaroon din ng laban-laban, at dahil dito nagsimulang bumagsak ang bansang Ehipto. Subalit, ito po ay muling nakabangon na tinatawag sa panahon ng Golden Age na naging sentro nito ay ang Memphis. Sa panahon ng ika-18th century, dito na po lubusan na natalo ang Ehipto o pinasok ng mga taong tinatawag na Hyksos o Hyksos sa pamumuno po ng mga Kanaanita o Amoritas, buhat sa Palestina at Timog Syria. Ayon sa manunulat, malamang sa panahong ito, pumasok sa Ehipto ang mga ninuno ng mga Israelita. Diyan po, nagtatapos ang kasaysayan ng Ehipto. Pumunta po tayo sa Palestina. Sa pasimula ng ikatlong milenyo o 3000 BC, ang panahon ng pag-unlad ng mga kalipunan ng Kanaanita ay nagkaroon sila ng sariling relihiyon. Ang relihiyon nila ay Kanaanita. Naging maunlad din po sila, subalit sa paglipas ng taon, iba-ibang pangkat o grupo ng tao ang lumusob sa bansang ito. At ito, isa sa mga grupo nito ay ang mga Semitiko o Amoritas tulad ng sumakop sa Ehipto. Nasira ang bayan ng Kanaan at lubusang pumasailalim sa mga Amoritas. Sa tatlong kasaysayan na to, maliwanag na bago dumating si Abraham, umiral na ang mga nabanggit na malalaking kabihasnan. Nang ibig sabihin, hindi nagsimula ang kasaysayan ng daigdig sa bansang Israel. Ngunit, nang tawagin ng Panginoon Diyos si Abraham, isang bagong kasaysayan ang nagsimula. Ang kasaysayan ng pagliligtas ng Diyos. At bagamat ang Israel ay nagsimula lamang noong ika-13 taon, 13th century, ang kanyang mga ugat naman bilang isang bansa ay matatagpuan sa mga tinalakay na panahon. At ngayon po,
Alamin natin ang kasaysayan ng una nating patriarkang si Abraham. Natatalakayin po ng ating kapatid, Brother Nick Miramon. Salamat po. Okay, maraming salamat, sister. Napakaganda yung iyong sister, nalakay. At saka, salamat, Brother Gilbert, dahil napakaganda yung reflection sa gospel po natin ngayon. Amen. Amen po. Ngayon, mga kapatid, ang tanyag, isang patriarka, unang patriarka, si Abraham. Hindi lang po sa ating mga Kristiyano, mga kapatid, kundi maging sa Judaismo at Islam. Tanyag po ito sapagkat yun po ang pangako ng Diyos na gawin niyang dakila ang pangalan ni Abraham nung tinawag po siya ng Diyos, mga kapatid. Atin po itong iatras ng kaunti ang history po ni Abraham. Si Abraham po, mga kapatid, ipinanganak na ang pangalan ay Abram. Siya po ay anak ni Tira. Si Tira naman po, mga kapatid, ay anak ni Nahor. Si Nahor naman, mga kapatid, ay anak ni Sirog. Si Sirog anak ni Rio. Si Rio anak ni Pilig. Si Pilig anak ni Iber. Si Iber anak ni Sheila. Si Sheila anak ni Arpaksad. Si Arpaksad anak ni Shem na anak ni Noah. Ayan. Yun po yung paatras, mga kapatid, kung iugnay po natin sa kapanahunan ni Noah. Sa makatuwid, pang-sampung salinlahi po si Abraham mula kay Noah. Doon po siya, mga kapatid, na ugnay sa isa sa tatlong anak ni Noah na si Shem. Sapagkat ang anak po ni Noah, mga kapatid, nung panahong yun na sila po ay kasama sa arka ni Noah ay si Shem, si Japhet at si Ham. Ayon po, mga kapatid, sa unang Pedro chapter 3 verse 20, 8 katao lamang po ang naligtas nung panahon na yun ng baha, pinakamalaking baha ayon sa kasaysayan ng buong mundo. Si Noah, ang kanyang asawa, si Shem, si Japhet, si Ham, at ang asawa ng tatlong mga anak ni Noah. Bali, 8 lang po, mga kapatid. Si Abraham ay ipinanganak na Abram sa bayan ng Ur. Ito po, mga kapatid, ay rehiyon ng Mesopotamia. Ayon po sa binanggit ni Sister Mince. Ang ibig sabihin po ng Abram ay exalted father. Sa Tagalog, mataas na ama. Dahil po ang Diyos mayroong divine purpose sa kanya. Gagamitin po siya ng Diyos sa divine, sa mabuti at banal na layunin ng Diyos. Binago po ito, ginawa po ng Diyos na Abraham. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, ay father of multitude nation. Ama ng maraming bansa. Ama ng pananampalataya. Ama ng mananampalataya. Kaya, mga kapatid, ang pangako po ng Diyos na gawing dakila ang pangalan ni Abraham, hindi po nagsisinungaling ang Diyos. Nangyari po ito, mga kapatid. At makikita po natin, mga kapatid, ang pagtawag ng Diyos kay Abraham ay kay Abram. Genesis chapter 12, sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama, at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Paramihin ko. Ito po yung, mga kapatid, ang pagtawag po ng Diyos kay Abram ay kalakip ang pangako, maraming pangako, kasunduan ng Diyos at kay Abraham at pakikipagtipan ng Diyos, hindi lamang kay Abraham, kundi hanggang sa kanyang lahi magpakailanman. Yun po yung pangako ng Diyos, mga kapatid. Tatlo po, nung tinawag po ng Diyos si Abraham, tatlo po, mga kapatid, ang kalakip sa pagtawag ng Diyos kay Abraham. Mga pangako, kasunduan at pakikipagtipan. Sinabi po sa verse 12, chapter 2, pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Yun po yung pangako, mga kapatid, na ipinangako ng Diyos kay Abram.
At mababasa po natin sa chapter 12 verse 7, ganito po ang sinabi. Nagpakita kay Abraham si Yahweh na nagsabi sa kanya, ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi. Yun po yung pangako mga kapatid, ipinapakita na po ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. At nagtayo si Abraham ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kanya. At makikita po natin mga kapatid sa ang mga pangako ng Diyos kay Abraham, chapter 13 verse 16. Ganito po ang sinabi mga kapatid nung panahon po na lumipat po ng lugar mula po sa Haran, sapagkat sabi kasi ng Diyos na lumipat ka. Iniwanan po nila ang Or. Ang layunin po ng pamilya ni Abraham ay sa Kanaan, ngunit nanirahan po sila doon sa Haran. Nung tinawag po siya ng Diyos, nasa Haran po ang kanyang pamilya. Pagkatapos po nun mga kapatid, nung ipinapakita ng Diyos ang lupa na ibibigay sa kanyang magiging salinlahi, sinabi ng Diyos kay Abraham, ang iyong mga salinlahi ay gagawin kong sindami ng alikabok sa lupa na di kayang bilangin ninuman. Chapter 10 verse 16. Libutin mo na ang buong lupain, ang lahat ng iyan ay ibibigay ko sa iyo. Pagkatapos po mga kapatid, lumipat po ng tirahan si Abraham mula Haran papuntang Hebron. At ang pangako ng Diyos mga kapatid kay Abraham, chapter 15 verse 1, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. At sa verse 5 mga kapatid, dinala siya ni Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Una po mga kapatid, sinabi po ng Diyos kay Abraham, tingnan mo ang mga alikabok sa lupa. Hindi kayang bilangin ni numan. Ganon karami ang maging lahi mo, Abraham. At dinala ng Diyos si Abraham sa labas. At sa langit naman po mga kapatid, yung bituin naman po ang itinuturo ng Diyos kay Abraham. Ganon karami ang maging salinlahi mo. Alikabok at ang mga bituin sa langit mga kapatid. At sa chapter 17 verse 7, ganito po ang sinabi mga kapatid. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon. Yan po yung pangako ng Diyos kay Abraham. At ako'y magiging Diyos ninyo. Yan mga kapatid. At ang kasunduan, sapagkat ang pagtawag po kay Abraham mga kapatid, ang pagtawag po ng Diyos kay Abraham ay ito po'y may kalakip na kagaya ng sinabi ko kanina, mga pangako, kasunduan at pakikipagtipan. Ang kasunduan nila mga kapatid ay ganito. Kasunduan at pangako, ganito mga kapatid. Sinabi pa ng Diyos kay Abraham, ikaw at ang lahat ng susunod mong salinlahi ay dapat maging tapat sa ating kasunduan. At ano po ang kasunduan mga kapatid? Ganito ang inyong gagawin. Lahat ng lalaki sa inyo ay tutuliin at iyan ang magiging palatandaan ating tipan. Ang pagtutuli nung panahon ni Abraham mga kapatid, yun po yung ritual ng paglilinis. Sa panahon po natin ngayon, ito po mga kapatid ay bautismo. At ang pakikipagtipan ng Diyos mga kapatid kay Abraham, chapter 17 verse 21, ganito po ang sinabi. Sinabi po ng Diyos na ngunit ang aking tipan sa iyo ay matutupad kay Isaac na isisilang ni Sarah sa 1 taon. Yun po mga kapatid, ang pakikipagtipan ng Diyos ay hindi lang po nahinto doon kay Abraham, kundi hanggang sa kanyang salinlahi magpakailanman mga kapatid. At ito mga kapatid, ang pamilya ni Abraham, babalikan ko yung pamilya ni Abraham. Ang kanya pong asawa ay, ang pangalan ay si Sarai. Sa isang pamilya nung sila po mga kapatid ay nasa Or nakatira. Yung Or mga kapatid, yun po yung
Sa panahon po natin ngayon ay Southern Iraq yung Haran, yun naman po ay Southeastern Turkey sa panahon po natin ngayon. Si Abram, mga kapatid, ang kanyang asawa ay si Sarai, ang pangalan. Kasama po sa pamilya. Ang kanyang tatay naman po si Tira. At kasama nila sa bahay si Lot na kanyang pamangkin. Namatay po si Tira, ang kanyang ama ni Abraham. Sila po lumipat ng tirahan. Ayon po sa pagtawag ng Diyos kay Abram. Kahit po saan ituturo si Abram, mga kapatid, hindi po siya tumatanggi sa Diyos. Naglalakad po siya na wala siyang idea. Basta sa itinuro ng Diyos na doon ka. Sinusunod po yan ni Abram, mga kapatid. At alam po natin, mga kapatid, si Sarai ay hindi lamang po siya asawa. Kundi si Sarai po, mga kapatid, ay kapatid ni Abraham. Half-sister ni Abraham, mga kapatid. Ganito po ang sinasabi, sapagkat nung sila po ay pumunta sa Ehipto, ang pakilala po ni Abraham kay Sarai ay magkapatid sila. Nung humarap po sila kay Haring Abimelech sa hari ng Gerar, mga kapatid, ang pakilala po niya sa isang hari ay si Sarah ay kanyang kapatid. Ngunit ipinagtapat niya ito, sinabi niya, ang totoo po'y kapatid ko siya. Chapter 20 verse 12. Ang totoo po'y kapatid ko siya at sa ama at mapangasawa ko siya. Ngayon, mga kapatid, titingnan po natin ito kung paano nangyari ang buhay, kung ano nangyari sa buhay ni Abram, mga kapatid. Una po, si Abram, tinawag ng Diyos para sa layunin ng Diyos. At siya po ay naging tagapamamagitan po siya ng Diyos at sa bansang Sodoma, yung tinitirahan po ni Lot, mga kapatid. Ito na po yung sa chapter 17, mga kapatid. Ito na po yung dito na po matutupad ang pakikipagtipan po, sinabi po ng Diyos kay Abram. Verse 17, ganito po sinabi ng mga kapatid. Nang 99 na taon na si Abram, nagpakita sa kanya si Yahweh at sinabi, ako ang makapangyarihan Diyos, sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ngayon ginagawa kitang ama ng maraming bansa. At sinabi niya kay Sarah na kanyang asawa, mga kapatid, ay Sarai, sinabi ng Diyos kay Abraham, sabihin mo rin sa iyong asawa na hindi na Sarai ang kanyang pangalan, kundi Sarah, sapagkat ganun po, mga kapatid, mayroon pong tinatawag na kapag ang tao pinili ng Diyos, yun po yung tawag doon, signifying role, binabago po ng Diyos ang pangalan. At nung siyam po, mga kapatid, si Abraham, ayon po sa kasunduan ni Abraham at ng Diyos na kailangang tuliin ang tao, tuliin ang kanyang pinili, ang sambahayan ni Abraham, tinuli po, mga kapatid, si Abraham sa edad na 99. 99 at kasabay po niyang tinuli si Israel. Tandaan na. Ano, sister? Tandaan na po nung natulong si Abraham. 99. Siyam na po. At makikita po natin dito, mga kapatid, ang plano ng Diyos, mga kapatid, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay ang mga Israelita magmula sa kanyang lahi, sa anak niyang si Isaac. Ngunit parang ang pakiramdam kasi ni Sarah at ni Abraham parang napakatagal. Parang naiinip si Sarah at si Abraham. Kaya ang nangyari, sinabi ni Sarah kay Abraham, sipingan mo ang ating alipin na si Hagar. Sinipingan po ni Abraham ang alipin ni Sarah na si Hagar at nagdadalang tao po si Hagar at nagkaanak po sila ng isang lalaki na pinangalan ng Ismael. Kaya, mga kapatid, makikita po natin dito na
ang plano ng Diyos hindi po dapat pangunahan ng tao sapagkat na dahil po sa kanilang pagkainip, dahil matagal po silang biniyayaan ng Diyos ng anak, yun po yung pangako ng Diyos sa kanya, sinabi ni Sarah na sipingan mo si Hagar. Baka sakaling magkaanak siya at ibigay sa akin. Ngayon po mga kapatid, si Ismael po ay ayon sa kagustuhan ng tao. Si Isaac po mga kapatid, ang katuparan sa pangako ng Diyos. Siguro malapit na po yung oras ko mga kapatid, idirekta ko na lamang po ito. Noong panahon po na malapit pong parusahan ng Diyos ang Sodoma sapagkat nandoon po si Lot nakatira sa Sodoma mga kapatid. Ang tagapamamagitan po nito sa Diyos at sa Sodoma si Abraham. Sinabi ni Abraham, papaano na lang? Kasi sinabi ni Yahweh na umabot na sa sukdulan ang kanilang mga kasalanan, ang kanilang ginagawang masama. Paano na lamang kung mayroong 50 na matuwid, paparusahan mo ba? Hindi ko wawasakin ang bayan na yon, Sodoma. Ngayon, ang Sodoma hindi ko wawasakin. Pakunti ng punti, 40, 30, paano na lang po kung mayroong 20 na matuwid? Wawasakin mo ba ang bayang yun? Hindi. Hanggang sa dumating na 10 bago umalis po si Yahweh. At ipinakita ng Diyos mga kapatid kay Abraham na tanging si Lot na lamang ang matuwid sapagkat makikita po natin nung ginabayan po siya ng mga anghel na inilabas sila sa bayan ng Sodoma, sinabi ng anghel na huwag kayong lumingon, huwag kayong huminto. Ang nangyari po mga kapatid, lumingon po yung asawa ni Lot kaya naging haliging asin. At pagkatapos po ng pangyayari ngayon mga kapatid, yung dalawang anak ni Lot na babae, para bagang nahawaan na ng kasamaan. Nilasing nila ang kanilang ama at sinabi po nila, matanda ng ating ama at maaring hindi na tayo mag-anak sapagkat ang pagkakaalaan nila wala ng tao sapagkat ginunaw ng Diyos ang Sodoma. Mabuti pa lasingin natin at ating sipingan para mag-anak tayo. Ang una pong gumawa nito mga kapatid, ang panganay. Sunod na gabi, yung pangalawang babae. Kaya mga kapatid, sila po, yung dalawang anak po ni Lot ng mga babae, sila po ang pinagmulan ng mga Moabita at mga Amonita. Kaya makikita po natin na nahawaan po sila sa kasamaan ng Sodoma. Kaya nakikita po natin na si Lot na lamang po naging matuwid sa lugar na yun mga kapatid. Kaya tama po ang parusa ng Diyos sapagkat ang sinabi po paano lang pag may 10, hindi ko parurusahan ang Sodoma. Ngayon mga kapatid, ang pagkalipas po na ilang panahon sinubok ng Diyos si Abraham. Ipinanganak po si Isaac ayon sa pangako ng Diyos, katuparan sa pangako ng Diyos. Chapter 22, pagkalipas na ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham, tinawag siya ng Diyos, Abraham, na parito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa mong pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Mga kapatid, makikita po natin na hiniling po ni Abraham at ni Sarah na magkaroon sila ng anak. Tinupad po ng ating Panginoong Diyos, nabibigyan sila ng anak sa pamamagitan po ni Isaac. Si Isaac po mga kapatid. Ngunit makikita po natin dito na hiniling po ng Diyos na ihandog ang kanyang anak. Ihandog ang kanyang anak na si Isaac. Makikita po natin dito ang kalooban ni Abraham. Kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Mga kapatid, ipinapasaan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim. At magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ng pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihandog? Tanong ni Isaac mga kapatid. Hindi alam ni Isaac na siya pala yung ihandog ng Diyos. Makikita po natin dito na si Abraham po mga kapatid ay sumusunod sa kalooban ng Diyos sapagkat naniwala po siya sa Diyos. Mayroon po siyang pananampalataya sa Diyos. Makikita po natin sa Hebrew chapter 11 na dahil sa pananampalataya, hindi tumanggi si Abraham na ihandog ang kanyang anak sa Diyos. Dahil sa pananampalataya, walang utos ang Diyos na hindi niya sinunod. Dahil sa pananampalataya, mga kapatid. At pagkatapos po, si Sarah po, mga kapatid, ay nabubuhay sa 127 ng edad. Namatay po si Sarah.
At si Abraham, mga kapatid, ay namatay sa edad na 175. Ngunit, bago po mamatay si Abraham, mga kapatid, sa edad na 175, siya po'y muling nag-asawa nung namatay na po si Sarah, mga kapatid. Ang pangalan po ng kanyang asawa ay si Keturah. Kung atin pong titingnan, siya po ay nagkaanak kay Hagar, si Ismael, si Abraham, nagkaanak po siya kay Sarah na isang lalaki. Ngunit, kay Keturah yung asawa niya bago po siya mamatay ay 6 ang kanyang anak, mas marami, mga kapatid. Ngunit, makikita ang pangako ng Diyos ay hindi kay Hagar, hindi kay Keturah o sa mga anak ni Keturah, kundi kay Isaac, mga kapatid. Marami pong salamat, mga kapatid, at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon sa kasaysayan ng buhay ng ating unang patriarkang si Abraham. At marami pong salamat, Brother Nick, at marami po akong mga bagong narinig dahil sa katotohanan, di ko po naman po talaga nababasa ang buong Biblia. Kaya natutuwa po ako dahil ngayon ko po lang nalaman nag-asawa muli si Abraham at ngayon ko lang nalaman na gano'n na siya katanda nung siya ay tuliin. Dahil ang alam natin, after 8 days lang na isilang sa Karaan. Pero siya po ay umabot ng ganong katandaan. So, marami pong salamat sa iba pang mga kasaysayan o kaalaman tungkol sa ating ang ama ng ating pananampalataya. Nasabi nga po, si Abraham ay hindi lang sa Kristyanismo naging ama, kundi naging ama din ng Islam at naging ama din ng Judaismo. 3 relihiyon na kung saan siya ang naging ama ng pananampalataya. So marami pong salamat at ngayon po ay ibigay na po natin kay Brother Gilbert para po sa kanyang closing healing prayer. Brother Nick? Brother Nick? Wala. Hello? Nandiyan ka pa? So, nais ko lang i-clarify yung dalawang babae na anak ni Lot, sa pag-akala nila na wala ng lalaki, kaya nila nilasing yung kanilang tatay. Yun po ay pagsunod ng kanilang tradisyon na hindi mapuputol ang kanilang lahi. So, kaya po nagawa ng dalawang babae na siya ay sipingan nila ang kanilang ama kasi gawa ng pinag-akala nilang wala ng mga lalaking natira. So kasi napakinggan ko yan sa debate ng yung tungkol ng Islam at saka Katoliko. So tinanong yan ng Islam kung banal ba ang salitang Biblia na ginagamit natin ngayon at ginawa nilang halimbawa yon. At sinagot naman yun ng ating defenders na yon ay ginawa lang ng dalawang babae na pasiping sa kanilang ama sa pag-akala nilang wala ng lalaki at dahil sa pagsunod ng kanilang tradisyon na hindi mapuputol ang kanilang lahi. So, yun po yung ibig sabihin daw po noon. Amen. So, si Abraham ay sa pinag-akala ni Sarah na hindi na siya magkaanak, kinuha niya ang kanyang isang alipin na si Hagar at ipinasiping kay Abraham at yun ay naging asawa ni Abraham kasi nag-iisip din si Sarah ng baka hindi siya mabubuntis at dahil kay Hagar magkakaroon sila ng anak. So ayun po yung istorya doon. So kaya nakapag-asawa ulit si Abraham. So napakaganda ng topic ni brother at natin na natutunghayan natin ang mga istorya lalo na doon sa pagsisimula ni Sister Menchi sa kanyang munting kasaysayan na summary para mailathala sa ating mga viewers na ang pinagmumulan ng mga ating mga patriarka ay sa mga panahon na unang kabihasnan sa ating kasaysayan. At ang ikalawang kabihasnan ay ang panahon na pagka
tuklas ng mga Israelita sa kanilang bayan na pinamunuan pinanggalingan ni Amang Abraham. So yun po, napakaganda ng ating topic at sana maraming naaliw at maraming masiyahan sa pakikinig ng pagtatalakay nating ito at sana ay huwag niyong kalimutan na mag-comment, mag-subscribe. Po. Mayroon pa bang oras? Ay, ano po? 55 minutes. 55 minutes na tayo. Malapit na mag 1 hour. Hanggang to? Apo? Hanggang 1 hour? Opo, pwede naman. So tayo ay magpo-closing prayer na. At isama natin sa ating sabi ni Vincent, salamat daw po. Si Marlon Maranan, kilala mo po to Brother Nix? Daigon, ikaw o Kristo, amen. Panalangin daw. Sabi ni Marlon. Panalangin din si Christina. Okay po. Sabi ni Marlon, Daigon, ikaw o Kristo, amen. So maraming salamat Brother Marlon. Papasama daw natin sa panalangin ang kaluluwa ni Crispina Kinalayo sa pamamagitan ni Brother Vincent Tambiao. So, yan po. So, tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Tapos din natin si Ate Salve ng kagalingan ng operasyon. Okay, kasama po natin si Ate Salve sa Amen Ministry na opera. Anong na-opera sa kanya, sister? Yung gums. Yung gums. Okay, sa kanyang ngipin. So, sana gumaling na. Brother Nick Gibbs, Sis Mency, pagkat marami po akong natutunan. Salamat po si Brother John Vincent. Okay, purihin natin ang Panginoon at napakaganda ng ating at sana mag-iibayo na po tayo ng ating gawain na patuloy tayong pagpalain ng Panginoon upang maraming mahasikan ng mga binhi na hindi pa nakakaalam sa mga history, sa mga about Bible na mga nangyayari sa noong panahon hanggang sa kasalukuyan. Okay po, tayo na po yung magpasalamat at madalangin na po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin. Ikaw ang nagbibigay ng authority sa lahat ng taong nakipag-isa sa iyong mga salita, nakikinig sa iyong mga salita, nagsasabuhay sa iyong mga salita. Amang banal, maraming salamat po sa hapong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Gayon din po, pagpalain mo ang aming mga viewers, sila John Vincent, si Marlon, Sister Menchi, si Brother Nick, at gayon din po ang iyong abang lingkod na sa hapong ito ay nagbibigay ng panahon na bagkus kulang pa ito para sa iyo, bagkus ito lang ang aming nakayanan. Kaya Panginoon, maraming salamat sa iyong pagtsatsaga sa aming mga lingkod mo. Panginoon, sa hapong ito, idinadalangin namin ang aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw, kagalingan, kalusugan, gayon din ang aming mga pamilya. Puin niyo po sila na patuloy mong ipadama sa kanila ang iyong tunay na pagmamahal, mga biyaya at pagpapala ang pangangailangan namin, material at pinansyal, at lalo higit ang espiritual. Lord, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Ngayong hapon po, itinataas po namin sa aming mga dalangin ang mga natukahan ng magbakuna sa lahat ng dako, sa buong bansa, sa buong mundo. Nawa pagpalain niyo po sila ng pag-iingat, na nawa walang mapipinsala muli sa pagturok ng mga bakuna para sa mga taong nangangailangan nito. Pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas na nawa makabangon sa mga dilubyo sa pangyayari ngayong panahon na ito. Pagpalain mo ang aming presidente, aming mga senador, mga congressman, mga mababang kapulungan at gayon din sa aming barangay. Nawa patuloy silang maglingkod na may kalinisan at magandang makatarungan para sa iba. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming simbahan na aming kinakababilangan
ang Iglesia Katoliko mula sa aming Santo Papa, sa mga obispo, mga kardinal at obispo, at gayon din ang mga kaparian. Gayon din ang mga misyonaryo, pagpalain niyo po sila na patuloy na maging matatag, maging mapagmatsyag, at gamitin mo kaming instrumento para mahadlangan ang mga masasamang elemento na sumisira sa sanlibutan ito, gayon din sumisira sa espiritualidad ng buhay ng tao sa mundong ito. Nanawa ang lahat ng tao ay makabalik sa iyong kanlungan upang ikaw ay sambahin at purihin. At ang lahat ng masasamang espiritu ay aming tinatalian upang mahiwalay sa amin at hindi manggambala sa iyong mga pinili. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesucristo. Gayon din, pagpalain mo ang Amen Ministry mula sa aming mga servant leader mula sa Las Vegas, California, Canada, sa Dasmariñas, Marindoki, sa Libet West, at gayon din sa Taal, Batangas, at sa Bukandala. Pagpalain mo ang mga sangay na ito na iyong itinatag sa bawat lugar upang maghayag ng iyong kabutihan. Lord, maraming salamat po. Pagpalain mo rin po ang aming mga kura-paroko sa Bukandala, sa Lancaster, gayon din ang mga barangay na aming kinabibilangan. Pagpalain niyo po ang aming mga kapitbahay, aming mga kaibigan, at lalo din ang mga napupuot sa amin. Nawa, patatawarin nila kami at patawarin namin sila katulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Lord, thank you po at nawa manatili sa amin ang kababaang loob para sa ikararangal ng iyong kaharian. Ang lahat ng ito, ang samot dalangin namin sa pamamagitan ni Jesucristo ay aming hinihiling. Sa tulong ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, sa pagtatanggol ng mga anghel na aming tagapagtanggol, at sa ganap na panalangin ng aming mga banal na santo na nasa langit. Maraming salamat po. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga pagkasala namin. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapalan sa unang alimuot, kailanman, kapalang handa. Bago natin tapusin, alalahanin natin ang mga yumao na ating kamag-anak na pumanaw na sa daigdig na ito sa sandali nating katahimikan. Rosalinda, si Dionisio, si Inong Freddy ng aming Caroline Beng, Victor, and lahat ng mga wala nang nakaalala. Okay po. At sa lahat ng mga kaluluwang wala nang nakaalala. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Paalam po. Inanyayahan ko po kayo na manood po muli mamayang alas 7 sa gawain ng Divine Mercy Formation Talk 25 sa pamagitan po ng ating kapatid na si Brother Jumadi sa sa Divine Mercy ng Mandaluyong. Maraming salamat po, Sister Menchi. Brother Nick, paalam na po. Wala po kayong sound. Wala kang sound, bro? Okay, mga kapatid, nasanay kayo tayo sa mute. Mga kapatid, muli, isang mapagpalang araw na linggo sa inyong lahat.
Ingatan nawa tayo ng Diyos na may likha sa atin, mga kapatid. Patuloy po tayong makinig, patuloy po tayong magbukas ng ating Biblia. Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, sapagkat ito ang iniwan sa atin ng ating Panginoong Diyos upang maging gabay sa ating pamumuhay at sa ating paglalakbay sa daigdig na ito. Salamat. Salamat po. Salamat po, Brother Nick. Salamat po, Brother Gilbert. Salamat po sa ating mga viewers. At muli po, magkita-kita tayo sa linggo, the same time, 3:30 in the afternoon. Kasama ko po ang ating mga kapatid, Brother Nick at Brother Gilbert. Muli po, paalam na po. At sa susunod po, ang ating topic ay tungkol po sa kay Patriarkang Isaac at sa ating Patriarkang Jacob. Marami pong salamat. Salamat agad na ba? Papa, beauty. Wala na.